magbangga ng micro? Una, nakaka-stress. Nakita nyo naman, no? Kung araw-araw mong binabaybay yung EDSA o yung mga parts ng EDSA, nakaka-stress talaga kung commuter ka. Diba? So, kailangan talaga once and for all. Sabi nga ng Pangulo natin, ayusin na natin ito. Tagal-tagal ng ganito doon. Dami ng mga nagre-reklamo pero wala pa rin nangyayari. So, sabi ng Pangulo, once and for all, utos na sa aming dalawa ni Sec. Banoy, tsaka yung chairman doon ng MMDA is, gawin na natin pedestrian and commuter-friendly ang EDSA. And yun ang plano natin gawin. Ito by 2026, sisimulan na natin. Sa tulong ng DOTR, sa tulong ng MMDA, sa tulong din ng mga LGUs natin. Sir, particularly, ano po yung mga napansin natin kanina sa EDSA na give us the sir? Una, tama nga po yung sinabi ni Secretary Vince. Yung karanasan ko, ako personal po, yung karanasan ko ngayon sa ating Unity Walk, mula I think Juan Ayala all the way here. Ang pakiramdam ko po, isa ako mandirigma. Napakahirap po, napakadelikado po ng ating mga sidewalk. At tama po, may nakita kami ni Secretary Vince, may mga infrastruktura na nakalagay na hindi namin alam kung anong layunin, kung anong purpose. So, may mga bagay rin, may mga lugar na pwedeng ayusin kaagad. At yun naman po ang maganda sa mga ganitong pagkakatuan kasi makikita mismo ni Secretary Vince at DOTR mga dapat ayusin at kailangan ng ayusin na mas madaling panahon. Sec Vince, yung ano po, yung sa 2026, so far, ang mga repairs po na yun ay sa sidewalks naman? Hindi. Both sa sidewalks at sa daanan ng mga sasakyan. Pero, dati kasi, ang problema sa EDSA, car-centric yung approach eh. Yun ang sinabi na rin ni Secretary Banoy. Ngayon, gagawin natin pareho. No, pati yung pedestrians, kailangan bigyan natin ng importansya. Kasi nakalimutan talaga sila. Nakita nyo naman. Diba, may mga area doon, wala nang pedestrian area. Diba, may mga area doon. Siguro, kahit na isa, dalawang tao, hindi magkakasya. So, kailangan mabago na yun. So, ang objective, ayusin yung mga daanan ng kotse, pero ayusin din natin, gagaparan natin yung binabaybay ng mga pedestrian natin. So, kailangan gawin yun. For clarification lang kasi base sa assessment yung kanina, do you think it's high time na magpatupad na yung gobyerno ng elevated walkway para sa mga pedestrian? Yung elevated walkway kasi matagal iplano yun, matagal gawin yun eh. Kaya kailangan natin ng solusyon ngayon eh. So sabi nga ng mga partners natin sa MOVAS 1, merong mga low-lying fruit eh, na pwede na natin gawin ngayon. Kung elevated walkway yung pag-uusapan natin, wala na kami ni Sec. Banoy sa gobyerno, pinag-uusapan pa rin yun. So, kailangan gawin na tayo ngayon. So, yun ang utos ng Pangulo natin. Kung anong pwede natin magawa ngayon, gawin natin. So, yun ang gagawin natin. Sir, sorry, may technical issue lang po kanina. So, paano niyo po ilalarawan, i-describe yung paglalakad ng regular commuter sa pag-PWD sa pedestrian lanes po ngayon sa EDSA? Kawawang-kawawa yung mga pedestrian natin sa mga commuter natin. Para ka nga tama sila, parang gera araw-araw yun. Yung dadaanan mo, yung iwasan mo na ma-aksidente ka, iwasan mo na hindi ka mahagip ng motorsiklo, kaya ng bus, o kaya ng sasakyan. Ang laking kalbaryo na dinadaanan ng mga kababayan natin na naglalakad dito sa EDSA araw-araw. So, kailangan maayos na ito once and for all. Sir, Lawrence, kayo po, since kayo din po ay naglakad, kung sa kanya po buwis buhay kayo po, sir, paano niyo po i-describe ilalarawan? Ako ngayon po, pagkatapos ng ating Unity Walk, ang pakiramdam ko po, ako po isang mandirigma. Napakahirap din po. Tulad nga po ng sinabi ni Secretary Vince, pagdating naman sa DOTR, dalawa lang po ang utos ng ating Pangulo. Una, gawing ligtas. Pangalawa, gawing maginhawa. Ang pagbabiyahe ng lahat ng Pilipino, lahat ng tao, hindi naman po sinabi para lang sa motorista. So ang ginagawa po namin ngayon ni Secretary Vince is to make sure na may sidewalk tayo para sa ating mga commuters. Ligtas na talagang accessible para sa PWD, senior citizen. Okay, thank you guys!